Kumustahin po natin unang linggo ng balik eskwela at ilang pang isyu sa sektor ng edukasyon. Nakakapanayan po natin si Department of Education Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Secretary Andaya, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, at sa lahat ng nanonood ng unang hirit. Kamusta assessment po natin sa unang linggo ng school year 2025-26? Opo, maayos naman po ang ating pagbubukas ng klase. In fact, ang ating mahal na Pangulo, pati na rin ang ating kalihim, si Secretary Sani Angara, ay lumibot po sa ating mga paaralan upang tingnan ang kaayusan nito. At ang atin din pong mga opisyales ng departamento ay pumunta po sa iba't ibang mga lugar upang tingnan po na maayos ang daloy ng ating pagbubukas ng klase. Opo, at nakita nila yung kakulangan pa rin sa mga classroom. So, ano pong balak dito ng DepEd? Tama po kayo, Igan. No? Patuloy pa rin po ang ating problema sa ating kakulangan ng classroom. Pero ang maganda po dito ay tinitingnan na po natin kung paano ang paraan para lalo pa nating para magkaroon pa tayo ng mga classroom. Ang sabi nga po ay 165,000 ang ating classroom backlog, pero ang ating long-term plan ay dapat makapag-construct tayo ng 105,000 classrooms until 2028. For the meantime, that we do not have those classrooms, ay ang mga pinapatupad po natin ang tinatawag na blended learning or ang alternative delivery mode, so that our students are able to still learn the lessons via those methods and modes. Opo. Asek Andaya, kaya ba nating habulin yung kakulangan na yan kung taon-taon ay padami ang bilang po ng mga mag-aaral? Sisikapin po natin, Igan, kasi hindi naman po madali ang pag-construct ng classroom. At saka ang dami po nating mga enrollees taon-taon. Ang tinitingnan po natin in the until 2028 ay makabuild nga po tayo ng 105,000 classrooms, and then after that 30,000 classrooms and so on. Yun po yung ating tinitingnan. Okay. Asek, balikan ko lang yung tungkol sa dagdag na guro. Ano po yung binigay na approval po ng DBM at ilan yung hire natin? Opo, 20,000 po ito ngayong taon. So makakaasa po kayo na i-expedite natin ang pag-hire ng ating mga guro para at ang ating mga estudyante ay merong guro ngayong taon. At sa datos ng enrollees ngayong school year, dumami ba yung bilang ng mga estudyante po, Asek? Naghihintay pa tayo ng mga mag-i-enroll, but so far po ay naka 80% na po tayo ng mga nag-i-enroll na ating mga mag-aaral. Pwede pa humabol yung mga late enrollees? Yes, Igan, pwede pa pong humabol ang mga late enrollees. Kaya lang po ang panawagan natin sa ating mga magulang, sana po ay mag-enroll na, ipa-enroll na ang kanilang mga anak kasi marami po silang mamimiss na mga lessons kung matagal po silang mag-enroll. Opo. Yung inilunsad na Class Plus, ano po ito at marami na bang may estudyante at gurong gumamit po nito? Igan, medyo hindi pa po namin masyadong iintindihan po yun. Okay. At hayaan nyo at aralin po namin. Okay. May report na ba tayo sa investigasyon doon sa grade 7 student sa Magaldang, Pangasinan na sinuntok daw ng kanyang kaeskwela? Igan, nagkaroon na po ng investigasyon tungkol dyan at hinihintay na lang po namin ang resulta ng investigasyon na yon. Kasi po may proseso naman po tayo sa pag-iimbestiga sa mga ganyang insidente sa paaralan. Maraming salamat, Deputy Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Ingat po. Thank you, Igan. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.